ang makabagong David at Bathsheba ni Eileen Bores Sumalinog. Nang huminto na ang termino ng unang hari ng Israel na si Saul, matapos itong mamatay sa digmaan sa pagitan ng labanan ng Filisteo at Israel, kalaunay itinalagang bagong hari ng mga Israelita si David na siyang naging tanyag sa pagpaslang sa higanteng Goliath. Dahil sa lubusang pananalig ni Haring David sa poong may kapal, ipinasa sa kanya ang trono upang pamunuan ang mga Israelita, ang tunay na mga anak ng Diyos. Napatigil siya sa pagbubuklat ng susunod na pahina ng Bibliyang kanina pa sana niya pinagtutuon ng basahin, sa kadahilan ng naulinagan niya ang biglaang pagbuhos ng ulan. Kumuha siya ng jacket sa kanyang aparador at matapos, unti-unti siyang nagsagawa ng hakbang patungo sa kanyang durungawang kanina pa nakabukas. Saglit siyang napasulyap sa kanyang relong pambisig. Kailangan ko na palang pumunta sa pagtitipon. Isasarado na sana niya ang durungawan, ngunit hindi niya ito nagawa nang naagaw ang kanyang atensyon sa ngayong babaeng masayang nagtampisaw sa malakas na ulan. Nakasuot ito ng kulay puting sando at pantalong may disenyong butas-butas. Di niya magawang iwaldas ang kanyang inilaang tingin dito sapagkat nadadala siya sa bawat inilahad nitong pagngisi. Ang kaninang nakataling buhok, ngayoy inihandusay ng babae na siyang nagpaganda lalo sa isinagawa nitong pagngiti. Kahit na puno ang mukha nito ng tigyawat at hindi ito kagandahan, ngunit sa mga oras na iyon, walang tanging nakikita ang binata, kundi isang babaeng napakarikit sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ni Carlo David ang kanyang sarili sa mga oras na yon. Tila'y dinadala siya sa bawat inilaan nitong pagngiti para bang wala nang tutulad sa mga yon. Saka na isambulat niya ang katanungang, ano kaya ang kanyang pangalan? Nang dahil sa pag-ibig ang Diyos ay nagsakripisyo para sa ating makasalanan. Dahil sa lubusan niyang pagmamahal sa kanyang mga nilikhay, ibinigay niya ang kanyang katangi-tanging anak. Wagas ang kanyang pag-ibig, walang katulad, ni walang makakapantay. Pangaral ni Pastor Carlo David sa mga taong ngayoy nakikinig sa pagpupulong sa kanilang barangay patungkol sa salita ng Diyos. 3 taon na siyang pastor at hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa Diyos sa kabila man ng lahat ng mga pagsubok. Maihahalin tulad ang kanyang mga problema kay Goliath at siya naman ang makabagong David na hindi nasisindak sa kanyang katunggali. Malaki man ang mga dagok na ito, ngunit mas malaki ang Panginoong kanyang pinaglilingkuran noon pa man. Iniabot niya ang mga maliliit na pulyeto sa mga taong kanyang pinangangaralan patungkol sa salita ng Diyos. Habang bitbit pa rin hanggang ngayon ang sayang na mutawi habang isinasagawa niya ito. Kakaiba talaga ang hatid na saya kapag Diyos ang pinaglilingkuran at hindi tao. Katatapos lang ng kanilang isinagawang pagpupulong at kinamayan siya ngayon ng kapitan ng kanilang barangay. Malaki ang pasasalamat nito sa kanya sa kanyang isinagawa. Naniniwala itong sa pamamagitan ng pangangaral ni Pastor Carlo, maraming mababago at maiibsan ang katiwalian ng komunidad. Walang imposible kapag Diyos ang kikilos sa buhay ng tao. Nawaldas ang kanyang pokus sa kausap niyang kapitan nang masilayan niyang muli sa unahan ang babae. Sandali!
inambil niya kaagad. Nilaanan agad siya ng babae, ngunit naipinta sa mukha nito ang lubusang pagtataka. Nahinuha agad ni Carlo David ang reaksyon ng babae, kaya iniabot niya ng walang pag-aalinlangan ang polyeto sa kanya. Para saan to? Nagtatakang tanong ng dalaga rito. Kung interesado ka sa pagkakaroon ng pag-aaral sa Biblia, maaari mong i-contact ang nakalagay na numero sa likurang bahagi. Kahit nahihiya man siya sa pakikipag-usap dito, nangibabaw pa rin ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Sige. Walang ganang hinablot ng babae ang polyeto at kaagad niya itong tinalikuran. May naramdaman siyang kirot sa kanyang puso at dumoble pa ito nang makitang itinapon lamang sa gilid ang polyeteng kanyang ibinigay. Napabuntong hininga siya ng malalim. Mali itong nasimulan kong nararamdaman sa kanya. Magkaiba kami ng paniniwala at prinsipyo sa buhay. Ayaw kong matulad sa nangyari kay David na umibig sa di niya katulad. Imbes na pagtuunan niya ng pansin ang negatibong nararamdaman, nagdasal siya ng mataimtim sa Diyos at kalaunay nagbasa ng Biblia. Salmo 139, 1-3. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo at ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Panginoon, di ko maintindihan kung bakit ko ito kasalukuyang naranasan, ngunit ikaw na ang bahala sa lahat. Hawak na niya ngayon ang kumikinang na singsing na kanyang itinago sa matagal na panahon doon sa aparador. Ibigay mo ito, Apa, sa balang araw mong papakasalan. Bigla niyang naalala ang kahuli-hulihang habilin ng kanyang lola. Ngunit nawaldas ang kanyang pagmuni-muni nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nahihiya siyang makasalumuhang muli ang babae, ngunit sa kabilang banday masaya siyang pumayag ito sa pagsasagawa ng pag-aaral sa Biblia. Buong akala niya'y tinapon na talaga ng tuluyan nito ang polyeto, ngunit binalikan pala ito ng babae. Dahil sa nalamay, natuwa siya sa ipinagtapat nito. Pastor, labis ang aking pasasalamat sa Diyos sa napakinggan kong salita mula sa iyo. Kanina sa pagpupulong. Nahinuha kung kailangan ko talagang kilalanin ang Diyos upang magkalapit kaming dalawa. Patuloy lang siyang nakikinig sa babae habang tinatahak nila ng sabay ang kanilang daanan patungong pauwi. At isa pa'y nais ko ring kilalanin ka dahil ikaw ang naging instrumento ng Diyos upang makilala ko siya. Napatigil si Carlo David sa sumunod na iginawad ng babae sa kanya. Inilahad ng babae ang kanyang kamay rito. At sisimulan ko sa paglalahad ng aking pangalan. Pastor Carlo David, ako nga pala si Betsaida. Ikinagagalak kong makilala ka. Nang maghawak ang kanilang mga palad, naramdaman nilang dalawa ang kakaibang koneksyon na mamagitan sa kanilang dalawa. Tunay na ipinagtagpo sila ng Panginoon
sa isang kadahilanan ang mayroon silang matutunan sa isa't isa patungkol sa pag-ibig sa kanilang lumikha. Sila ang makabagong David at Batsheba. Wakas.